My Old Billionaire Husband. Chapter 17. My Locaret Grandpa Lolo. Nakarating kami ng mansyon na walang imikan. Ako ay napapagitnaan ng malalaking nag-uumpugang mga bato. Parang ayaw kong tumanda. Pero adult na naman ako. 24 years old na. Ewan, ano ba? Sana lang maging okay kung ano man ang problema between them. Si Mami ay palaisipan din sa akin. Ang galit sa puso niya. Hindi ko alam kung saan ang gagaling. Nakapasok na kami sa loob ng mansyon at si Zack ando naghihintay sa amin. Mr. Zack Rajin Walker! Long time no see! Locaret na lolo. Bigla na lang sumigaw. Nagulat ako doon. Agad itong lumapit kay Zack at nakipagbeso pa. Tinanggap naman siya ni Zack nang nakangiti. Welcome, Mr. Knight. Sagot ni Zack. Mr. Knight? Hindi naman yan ang apelyido ni Mami. Buen Camino ang surname ni Mami bago siya ikasal kay Daddy. What is happening in here? May sikreto ba sila? Ewan ko sa kanila. Nagpaalam ako na magpapahinga muna sa kwarto. Napagod ang isip ko sa revenge at sa na-discover kong locaret na lolo. Little princess! Tawag sa akin ni lolo at ako ay napahinto. Can I hug you? Malambing na tanong nito. Diyos ko, para naman tayong bata nito. Pero hinayaan ko na lang siya. Sure! Ang tanging nasagot ko while looking at Mommy's angry expression. Grandpa Lolo hugged me with tears in his eyes. Bakit ang drama nila? Hindi ako makarelate. Because I don't know what's going on. You grow up well, beautiful and healthy. Masayang sabi nito. At ako ay ngumiti lang sa kanya. You go and rest. Pagtataboy nito sa akin. Pero bago ako tuluyang nakalayo, narinig ko pa ang sabi ni Lolo. Thank you, Zack, for saving my family. Madamdaming sabi ni Lolo kay Zack. No worries. It's my pleasure to help a friend. Nakangiting sagot ni Zack. Saving my family? Hindi ko pa rin maintindihan. Nakatulog ako na hindi nakakain ng hapunan. At ito, gutom na gutom ako ngayon. Pagdating ko sa kusina, si Grandpa Lolo ay nagluluto. Pakanta-kanta pa ito habang tinitikman ang sabaw. And in fairness, ang bango. Ano po yan niluluto mo? Excited kong tanong. Oh, you're awake. It's my chicken tinola with my secret recipe. Masayang sagot nito. Medyo na-curious naman ako sa secret recipe na ito Naglalaway na ako at nagrarambulan na ang mga alaga ko sa tiyan. Luto na po ba? Pahingi, gutom na ako. Lambing ko. Kahit galit si Mami kay Lolo, pero maganang loob ko sa kanya. Sure, it's really for you, little princess. At pinaghain niya na ako. Excited kong tinikman at ang sarap. Wow, ang sarap nito. Agad na akong kumain. Wala nang hiya-hiya pa. At dumating si Zack. Mr. Walker, sit down and join us. Tikman mo ang luto ko. Panyaya ni Lolo. Umupo naman si Zack at nasarapan. Your cooking is superb. Papuri nito at kumain na rin. It's my chance to say it. Bala kasi namin mag-shopping galore ngayon. Zack, mag-shopping sana kami nila Debbie today. Okay lang ba? Paalam ko. Need ko kasi ang approval niya while Daddy and Mommy is still living in here. Masyadong horror ang mga bodyguards ni Daddy. Mas gusto ko pa ang kay Zack. Okay, no problem. Sagot nito. Himala. At pumayag agad si Pangit. Seryoso? Payag ka mag-shopping kami? Excited kong tanong. Yes. Maikling sagot ni Zack. Shopping? Can I come with you, little princess? Masayang tanong ni Grandpa Lolo. Parang bagets lang, pero parang wala atang proper clothes si Grandpa kahapon pa. Isasama ko na lang siya. Okay po, para mabilhan kita ng mga new clothes. Saan ka ba galing, Grandpa, at ang dungis mo kahapon pa? Inosente kong tanong. Pero nagkatinginan lang sina Zack at Grandpa. Ano ba ang trip ng mga ito? Feel ko talaga may tinatago sila. May sekreto sila. Nakuha mo pang ipahamak ang anak ko. Biglang dumating sina Mami at Daddy. At tila nabaliktad ang mundo.
Si daddy na tigre ay naging maamong bulldog. Si mami na ngayon ang palaging galit at naging tigres. At ewan, masyadong magulo. Mag-shopping lang kami, mami, sagot ko. I think I will go with them. Will that make you calm? Singit ni Zack. Sasama rin siya? Anong klaseng shopping ito? Dalawa ang aking chaperon. Hi! Andito na kami sa mall. Wow! Ang ganda dito, little princess! Sabi ni Grandpa Lolo. Para naman bata si Lolo. Mall lang kaya ito. Sina Debbie at Lara ay nasa McDonald. Doon ang meeting place namin. I'm sure magugulat ang mga ito na may lolo na ako at kasama ko pa si Zack. Naka-casual attire lang kaya ito. Binatang-binata ang forma ng pangit natin today. Pero tahimik lang, parang wala ka lang kasama. Buti naman at maingay si Lolo. Alexis! Tawag ni Debbie. Pero nang makita nito si Zack ay napatakip ito ng kanyang mga kamay. OMG! Hello, Zack! Bati niya kay Zack at kumaway pa. Ayan, tululaway na naman si Debbie. Hoy, Besh, kunin mo na ang panyo mo at pahira ng iyong laway. Saway ko dito. Hello, family shopping ata ito ah. Lolo ba siya ni Zack? Masayang tanong ni Lara. Natawa na lang akong makita ang reaksyon ng mukha ni Zack. He's my grandpa, pakilala ko. Hello, beautiful ladies! Nakangiting bati ni Grandpa. Ay, bet ko si Lolo. Halika po mag-order na tayo sa loob. At hinilan na ni Debbie si Lolo papunta sa loob at sumunod si Lara. Naiwan kami ni Zack. Okay ka lang ba, Zack? Baka maboard ka. Puro kami lukarit lahat dito, sabi ko. No, okay lang ako. Mag-shopping kayo. Mamaya, hanggat mapagod kayo. Nakatawang sagot nito. Ay, grabe sa energy si Lolo. Hindi na pagod. Bagets na bagets lang kung makipag-jump sa amin. Halos lahat ata ng section dito sa mall ay napasok na namin. Nang magpunta kami sa toy section, ang daming pinabili ni Lolo. Maglalaro daw siya. Like seriously. Pero hinayaan lang naman ni Zack at ibinigay ang mga gusto ni Lolo. Nag-iisip lang ako kung paano sila naging magkaibigan dalawa. Para akong ang napagod para kay Lolo. Inabot na kami ng gabi, ang hype pa rin niya. Kumain muna kami bago umuwi. Sina Debbie at Lara ay masayang-masaya dahil nakalibre ng shopping. May pakanta-kanta pa si Lolo habang papasok kami ng sasakyan. Pero, bago kami tuluyang makaalis, biglang may mga armadong kalalakihan ang nagsulputan. Sa bilis ng pangyayari ay hindi ko nakita kung kailan sila nagbarilan. Bodyguards ni Zack versus sa mga pangit na goons. Ano ang nangyayari? Bakit naging action movie dito? Parang hindi ko kayang pagmasdan ang nangyayari sa labas. Sana okay lang ang mga bodyguards ni Zack. They will never set me free. Galit na sigaw ni Lolo na nanlilisik ang mga mata. Don't tell me magiging vampira si Lolo. At Vampire Diaries ang peg namin ito. Ano nang naiisip ko? Pero kinakabahan ako ng sobra. Zack, do you have a gun in here? Tanong ni Lolo. Ano ang gagawin niya? Yes. Hector, give him a gun. Utos ni Zack sa kanyang bodyguard na nasa front seat. Make it 2. Request ni Lolo. Aba, may balak ba si Lolo na maging James Bond? Diyos ko po! Agad na lumabas si Lolo nang mabigyan ito ng baril. Lolo, where are you going? Nag-aalala kong tanong. Don't worry, little princess. Grandpa will kill them all. Seryosong sagot nito. Ano ba talaga ang nangyayari? Parang paulit-ulit lang ang tanong mo, brain. Come here. Niyakap ako ni Zack at nagtago ako sa kanyang kilikili. May dala na siyang baril? Magkakatrauma ata ako sa biglaang pangyayaring ito. Si Lolo ay napakagaling bumaril. Pang-action star ang datingan pero ako ay nanginginig na sa takot. Bakit ayaw maubos sa mga goons? Ang dami pa rin nila. Bigla na lang magsulputan. Ewan kung saan ang galing. Nang biglang bumukas ang pintuan ng kotse kung saan kami nakaupo ni Zack. Pangit na mga goons. May bigote pa. Close your eyes. Bulong ni Zack at pinaputukan ang mga ito. Hayun, patay. Ano ba itong nasasaksihan ko ngayon? End of the world na ba?
Bumaba ang bodyguard ni Zack na nasa front seat at isinarado ang pintuan namin. Hindi na siya pumasok pa at alerto nakabantay sa labas. Nag-ring pa talaga ang aking cellphone sa gitna ng kaguluhang ito. Si Bebe ang tumatawag. Agad kong sinagot. Hello, Bebe. Hindi ka malang nag-text or tumawag ngayong araw, ha? Pagkatampo ni Ron. But as of now, I don't have time for that. Bebe, tawagan kita ulit, ha? May emergency dito eh. Napapalibutan kami ng mga armadong pangit na mga goons. Naiiyak kong balita sa kanya. What? Where are you? Magdadala ko ng pulis dyan. Sigaw ni Ron. Mabuti pa. Bakit hindi ko naisip yan? Humingi ka ng tulong sa mga pulis, Bebe. Naputol ang aking sasabihin ang agawin ni Zack ang aking cellphone. Bakit? Ayaw mo bang ma-rescue tayo, Zack? Naiinis kong tanong. I already called the backup. Don't call the police. Kalmadong sagot nito. Ewan, bakit hindi pwedeng humingi ng tulong sa mga pulis? Gusto na ata nitong mamatay. Ako, ayoko pa. Kawawa si na mami at daddy, pati na si Bebe. Naubusan na ata ng bala si Lolo. Hinahabol na siya ng mga goons. Dito ka lang, huwag kang lalabas. At iniwan ako ni Zack para tulungan si Lolo. Mamamatay na ba kami dito? Nasaan na ba yung backup na sinasabi ni Zack? Nang biglang bumukas ang pintuan at ang pangit na goons sinablot ng pagkalakas ng aking buhok. Halika dito! Nakangising sabi nito. Bitiwan mo ang buhok ko! Sigaw ko. Tatagatin ko sana ang kanyang kabilang kamay. Pero iyo, ang dumi ng kuko. Hinayaan ko na siyang hablutin ang aking buhok. Baka kalbo na ako pagkatapos nito. Yung feeling na gusto mong umiyak pero wala namang luha na lumalabas. Nanginginig ang buong katawan ko dahil sa takot. My knees will about to give up. Takot na takot ako. Mas lalo akong nawalan ng lakas nang tutukan ako ng baril sa ulo ng pangit na goons. Knight, surrender or I will kill your lover! Sigaw nito. Diyos ko Lord, praning na itong lalaking to. Napagkamalan pa akong lover ni Lolo? Kadiri ka, monster. Pero hindi ako makapagsalita kahit pinipilit ko pa. Baka na-trauma na ako ng tuluyan. Little princess! Sigaw ni Lolo nang makita akong hawak ng pangit na goons. Kita ko ang takot sa pag-aalala sa kanyang mga mata. Alexis. Mahinang tawag sa akin ni Zack. Hindi ko mabasa ang ekspresyon ng mukha niya. Basta, isa lang ang alam ko. Nag-aalala rin siya para sa akin. Ito na nga ata ang aking katapusan. Hindi ko na ata kaya. Kasi naman, ang baho ng kilikili ng goons na ito. Agad na nagsidatingan ang mga backup ni Zack. Ang dami nila. At last, maililigtas na rin kami. Parang mawawalan na ako ng ulirat. Hindi ko alam kung dahil ba sa amoy ng kilikili ni Monster Goons o sa takot. Basta, nakita ko na lang napatakbo si Lolo sa kinatatayuan namin. Agad niyang sinuntok ang goons at nabitawan ako nito at last. Pero para akong papel na inanod ng tubig. Wala akong lakas. Hihimatayin na ata ako nito. Natumba ako pero agad naman ako nasalo ni Zack. Nasa ganoon kaming ayos habang pinagmamasdan ko sina Lolo at Goons na nag-aagawan ng baril. Malabo na ang mga mata ko nang biglang pumutok ito at ako ay tuluyan ng nawala ng malay. Lolo. Mahinang tawag ko kay Lolo. Alexis, don't worry, I'm here. Niyakap ako ni Zack ng mahigpit. Pero wala na talaga akong lakas pa na natitira at tuluyan na nagdilim ang aking paningin. At dito nagtatapos ang ating chapter 17. Please stay tuned for the next chapter. And kung gusto nyo subaybayan ang love story ni Zack at Alexis, please click the subscribe button. Thank you for listening. Have a good day, everyone.